sports muna ha. Mahalaga na kilala ninyo ang inyong sarili, ang inyong hilig sa pagsusulat, sa pag-uulat, hilig sa sports at hilig sa pag-uulat ng sports. Ganun din ang inyong kaalaman, ang inyong kakayahan, ang inyong pagkilahok. Kayo ba ay nanonood lang? Kayo ba ay naglalaro? Mainam, nakahandaan yung kung player kayo. Kayo ba ay nag-o-office sa mga palaro dyan? Pa-umpire, pa-referee, kuno. O kayo nag-organize na kayo ng mga tournament. Kahit tournament sa tabing bahay, yung 3-on-3 sa isang basketball court sa ilalim ng punong mangga, malaking bagay ito bilang kahandaan sa pagpasok sa sports writing. Pwede rin ninyong kumustahin ang inyong kapaligiran, ang inyong mga barkada, ang inyong pamilya, ang inyong kapitbayan, ang inyong komunidad. Diyan ba sa inyong pamilya ay nagkakakwentuhan kayo sa sport? Sama-sama pa kayo na nanonood sa TV kung may mga magandang panoorin? Yung mga barkada ninyo, kapag wala kayong ginagawa, sports ba ang kwentuhan ninyo? Ganon din sa inyong kapitbayan. Sa mga advisors na naririto, sana po ay simulan natin ang pagkilatis sa ating mga manunulat sa pamagitan ng paggamit ng knowing oneself check na ito. Pwede kayong gumamit ng parabang rating, scale of 5. 5 as highest at saka 1 ang lowest. Akin natin, katulad ko sa interest, writing, ako 5 ako riyan. Reporting, 5 ako riyan. Sports, 5 ako riyan. Sports reporting, 5 riyan. Knowledge, writing, reporting, 4. Medyo ambon ako puno. 3. Dahil ang edad kong ito, hindi ko na malaro yung dati kong manilalaro. Official, ilagay ko 4. Organizer, 3. Fear, naku, wala na yung mga barkada ko sa sports. Marami sa kanila ay namayapa na kaya 3. Family, 4. Neighborhood, 3. Andito kami sa isang baryo na yung mga kapitbahay namin ay hindi ko gaano nakakasama sa pag-uusap at gawaing sports. Ang community, 2. Ayan. So, ayun, kilala ko ang aking sarili. Mahalaga din na kapag nagsisimula tayo sa sports ay malaman natin yung ating talagang mga ganitong kaalaman. Kung ito ay may workshop pa, sana ito ay 6-minute activity. Pagpapalistahin ko kayo. Ano yung mga sport na narinig na ninyo? Ano yung mga sport na kabisado na ninyo, nasanay na kayo? Ano yung mga sport na pinapanood ninyo on-site, live? Ano yung mga sport na pinapanood ninyo sa TV o sa video? Ano yung mga sport na kayo mismo ka naglalaro? O nag-officiate? O nag-organize? Ano yung mga paborito mong laro? Isa lang ba? Dalawa? Tatlo? Apat? 5? At kung sakasakaling may intramurals kayo, ano may sport ang handa ka nang i-cover? Yan. So nagda-diagnostics tayo, pero dahil wala tayong workshop, itutuloy natin ito. At least may alam na kayo ngayon na paraan para makilala ninyo na gusto ang inyong sarili. At pati advisors, magagamit po nyo ito para ma-encourage ang mga bata na palawakin yung kanilang kaalaman at involvement sa sport. Pwede rin, ito nga palang nauna, sa workshop, 6 minutes na activity ito. Ito ay yung kasunod, 10 minutes na activity. At ito, napakagandang training ito sa mga nagpapasimula. Nakakala nila ay marami na silang alam, pero kapag pinagawa natin ito, magagugulat sila ay nagpasit pa gayang tiyambok. So ito, kapag workshop, 10-minute activity ito. Hindi ko pagagawa ito sa inyo ngayon, pero titingnan natin, pwede nyo gawin on your own pagkatapos ng training o pwedeng ipagawa sa inyo ng inyong advisor. O sige nga, maglista nga
nga kayo ng ball sports o yung sport na ginagamitan ng bola, sport na ginagamitan ng net, sport na ginagamitan ng raketa, sport na karerahan, sport na lundagan, sport na hagisan, sports na labanan, sports na pang-indoor, sport na kinakailangan ang tubig, sport na may mga timbang-timbang, at yung kombinasyon ng iba't ibang sport. O kung sakali, kaya ba ninyo na maglista ng at least 5 sa bawat isang klasifikasyon na ito? Subukan ninyo pagkatapos ng ating training bukas o sa mga susunod pang araw. Mahalaga din na bahagi ng ating paghahanda kahit wala yung ating teacher o advisor na hindi lamang basta magsusulat kayo ng mga balita. Mahalaga din na alamin ninyo, marami na ba akong alam na vocabulary tungkol sa mga iba't ibang laro. Kung sakali, pwede ba akong maglista. At ito, kung ito ay workshop, ito ay overnight activity, ipinapa-assignment ko sa kanila. Magdamag at isasubmit sa akin kinabukasan. Kung ang training ay mga 2 days, makakapagawa ko ito doon sa pre-RSPC training para doon sa mga makalulusot pagdating ng DSPC. Tingnan natin maglista nga ng at least 20 salita sa 5 pinaka-paborito mong sport. Then, katapos nun, sige, ibigay nga yung kahulugan ng bawat salita sa inyong listahan. Kaya ba ninyo na maglista at magbigay ng kahulugan? At ang pangatlo, sige nga, gamitin nga ninyo sa pangungusap ang bawat lista, salita kayo. At pagkatapos ng una niyong maglista, sa 5 pinaka-paborito yung sport, subukan ninyo na maglista din kayo doon sa mga sport na ngayon lamang ninyo naririnig o nalalaman. O katulad ng mga combat sport. Alam ba ninyo mga terms na ginagamit sa arnis, mga terms na ginagamit sa pengkak silay, mga terms na ginagamit sa wushu, mga terms na ginagamit sa vovinam. Ako, marami sa inyo, sigurado ako, hindi nyo alam na may laro palang vovinam. At kapag may mga ganitong mga salita na hindi ninyo pa naalalaman, ngayon lang ninyo narinig, ilista ninyo kaagad. At pagkatapos ay mag-Google kayo. Dapat best friend ninyo si Uncle Google. Ayan. Sige. So, ito yung diagnostics natin na maganda na, mainam na. Ginagawa ninyo ito kahit hindi kayo inuutusan ng inyong advisor para on your own ay mapalawak ninyo ang inyong mga kaalaman, ang inyong mga nakatagong salita sa inyong isipan para kapag contest na ay hindi na kayo nangangapa kung ano ang gagamiting salita. Okay. Sige, lilipat tayo sa kabilang PowerPoint. Cancel kami? Cancel din eh. Mama, toy. Ma'am, sino nang gubra, toy? Ma'am, kas di pa yung dati, ma'am? Ma'am, kas di man eh? Sa bali, ma'am. Bigla mo yung ma. Nakikita na po itong Diba? pangalawang ito, pag-uulat ng sport. Hello? Yes po. Yes po. Nyo dito, Sino to? Si Sir ito Frank? yung una. Basahin nyo Kevin, ito yung Prof. oras. Kevin. Sir Kevin? Kability Sige. Answer na. So, ayan. Dumiretso na tayo ngayon. Dito yung At least ay, kumbaga, kung doktor ako, na oras. tapos na yung diagnostics. Na-diagnose ko na kung ano ang inyong kahiligan, Medyo ba siya? kaalaman, kakayaan. Magpunta na tayo doon sa mismong pag-aaral. Kaya lang, Then dito yung mod. mabilisan ito. Doon nyo din nakasura na oras ito. Mag-drawing kayo dati clock. Tapos ma'am, may At kami. dahil sa aking relo ay Ma'am, ito yung sarili.
20 na Mama, pala. ito Ha? mawatan na. So, tatapusin ko ito in 40 Ate minutes. ni, kita nyo din yung oras na. Sige. 12 amin bang Para na. tayong bibiyahe Depende papuntang sa dito. samba ang mabilis-bilis, ha? Ate babatit Ang day mabilis-bilis, to. ha? Ate day at ate Okay. dog. Magsimula tayo silang batayang Ay, hello, kaalaman. ma'am. She, niya. Oh my Na God. ang una ay dapat Inikanta lang nga kabisado natin, alam natin makita yung nalaing kung ano ang itsura at nilalaman ng bahaging pang-sport ng isang pahayagan. Mari ang nasa isip ninyo, wala naman ng mga lokal na pahayagan ngayon. Meron pa. At kung wala, kung pwede kayo magbukas ng mga online na versions ng mga dyaryo. May online ang Inquirer, Ma'am, gusto ko Bulletin, ang 12. Star, ang Standard, ang Manila Ma'am, Times. 12 lang ata. Kahit yung mga Filipino, Filipino Star ngayon, o'clock. Abante, Balita, magbukas kayo. Anong makikita nyo? May mga balitang pang-sports. May mga lat-alaing pang-sport. May mga artikulong pinyang sport at maraming malitrato na rawak pang sports. Na ang ibig sabihin, ang sports section o sports page ay parang isang maliit na payagan. Naroon lahat ang mga ito. May balita, may lat-alain, may opinion. Kapag sinabing opinion, ito yung editorial at saka column. At siyempre mga retrato. Na ang pinupuntiryan natin ay ang kabatiran ninyo na kapag pumasok kayo sa sports reporting, kailangan bihasa kayo sa lahat ng ito. Ha? Paano yun? 12 lang. Kasi 12 ito para sa mga advisors, ang tuntungang kasanayan sa sports writing ay pagsulat ng balita, pagsulat ng alat-alain, pagsulat ng opinion, 7, tapos, column, anya at ay pagkuha ng 7 o'clock. pampalitang So, larawan. may batog na 12, di ba? Na sana, advisors, bago natin ipasok o isabak ang bata sa sports, pagdaanin muna natin sila sa mga pagsasanay sa pagsulat ng balita, ng latalain, ng opinion, at pagkuha ng larawan para mas solido yung kanilang kahandaan. Dahil kapag nagturo tayo ng pagsulat ng balitang pang-sport, paano isusulat ng bata yung balitang pang-sport kung hindi siya marunong magsulat ng balita? At paminsan-minsan, hindi balita ang pinasusulat namin kapag contest. Kung minsan, lat-alain. Kaya, paano makapagsusulat ng bata ng lat-alaing pang-sport kung hindi niya alam ang magsulat ng lat-alain o features? Ganun din po sa opinion. Mabilisan. Reviewin natin dahil bagamat ito ang mga dapat kasanayan, halos 80% ng mga pa-contest sa sports ay sa pagsulat ng balita. 15 ay sa lat-alain at ang 5 ay opinion. Kaya tumutok lang muna tayo sa pagsulat ng balita ngayon. Itabi muna natin ang pagsulat ng balitang ng lat-alaing pang-sport o ng opinion pang-sport. Kaya mabilisan. Reviewin natin ang proseso ng pag-uulat o ng pagbabalita. Sisimulan ito sa pagtukoy sa inuulat, story identification. Lalong-lalo na kung ipagpalagay na intramurals ninyo, i-assign kayo. Bigla kayong na-assign sa taekwondo. Alam ba ninyo kung paano magulat ng taekwondo? O ng karate, di ba no? O kaya ay ng boxing. Diba? Kasunod noon ay pangalap ng impormasyon. Marunong ba kayong mangalap ng impormasyon? Manguha ng impormasyon? Information gathering. Sa mga contest, kung minsan, nagpapakover kami ng live yung actual na laro. Marunong ba kayong manood ng actual na laro na nangunguha ng impormasyon? Alam ba niyo kung anong impormasyon ang dapat na kunin? Kung minsan, sa video rin kami nagpapanood ng isusulat ng panlaban sa contest.
Marunong ba kayong manood ng video? Mabilis ba kayong magbasa ng text na nasa video? Kapag nabasa yung text na nasa video, mabilis ba kayo na isulat ang mga to para kahit paano ay hindi nyo malimutan? Marunong ba kayong makinig doon sa annotators o yung mga komentarista kapag kayo nanonood ng video? Marami kasi silang mga sinasabi na maaari nyo magamit sa balita. And then, yung pagtiyak sa kawastuan ng impormasyon. Kasi mahirap yan sa live at saka sa video. Dahil hindi nyo mababalikan. Kung training, pwede nyo balikan. I-atras ng kaunti yung video at uulitin. O kaya patitigil yung parteng mayroong text. Pero kung sa contest, wala yan. Pero paano nyo titiyakin ang kawastuan? Una, mabilis yung mata ninyo na pag sasamahin yung nakita ninyo doon sa narinig ninyo doon sa commentator. Ayan. And then, kung ito naman ay fact sheet, ay kailangan marunong kayo mag-analyze kung tama o hindi. Kasama sa inyong dapat pag-aralan ay yung pagtimbang sa halaga ng datos. Alin ba ang pinakamahalaga? Alin ang kasunod? Kasi gabay po ito sa inyong pagsasalansan, sa pagkahanay, sa pagsusunod-sunod ninyo kung ano ang isusulat. Kasi sa pagsulat ng balita, tayo ay dapat magsulat sa anyo o strukturang inverted triangle. Na nasa taas, andun yung pinakamahalaga, unti-unti itong gumagaan hanggang sa dulo. Kung tayo ay face-to-face sana, meron akong ipapakita sa board. Kung ang lecture sana ay 2 hours, ang lahat ng ito ay may papaliwanag pa ng mas mahaba. At tingnan natin, ngayon pa lamang kayo magsusulat ng ulat. Pagkatapos ng story identification, information gathering, fact-checking, data evaluation, ito yung report or story writing. Kaya hindi dapat, kung ako masusunod, na ang tawag sa larangang ito ay sports writing. Dapat ay sports reporting. Dahil hindi lamang kayo magsusulat. Kailangan magdaan kayo sa proseso ng pag-uulat. At kapag kayo ay nakapagsulat na, hindi natatapos doon yung trabaho ninyo bilang reporter o bilang contestant. Trabaho ninyo na kayo ang mag-edit, iwasto ninyo, iayos ninyo, linisin ninyo, kinisin ninyo yung inyong sinulat bago nyo isubmit. Kaya palagi kong ipinapayo sa mga bata, kung 1 oras ang nakatakdang gagamitin ninyo sa pagbubuo ng inyong contest material, huwag ninyong ubusin yung 1 oras sa pagsagot. Tapusin ninyo yung inyong paragraph na article in 40 minutes. Pagkatapos, iwasto ninyo in 5 minutes. Kung kinakailangan na magre-write kayo, meron pa kayong 10 minutes na natitira. At pagkatapos may 5 minutes pa kayo na magpahinga, ngumiti-ngiti dahil maaga niyong natapos. So, huwag ubusin yung 1 oras sa pagsusulat. Yung mga iba niyan, please, pakisara muna yung inyong audio kasi medyo nakakaabala sa atin. Mamaya na kayo magbukas. Okay. Mabait ako ngayon. And then, ang dulo nito yung paglathala sa ulat. At kapag contest, ito yung pagsasubmit doon sa inyong nagawa. So, ito yung proseso na inyong kailangan pagdaanan. Ulitin ko, hindi lamang kayo magsusulat. Kayo ay mag-uulat. Okay? So, ayan. Punta na tayo sa mismong pagbabalita. Bagamat sinabi sa akin ni Sir Frank nung inimbitahan ako na karamihan dito ay mga lalaban na sa DSPC o may mga
karanasan na sa congressional, PSPC, etc. etc. Kaya hindi na kayo baguhan. Pero mahalaga din na balikan natin yung mga aralin pambaguhan para manariwa sa ating isipan. Okay? So, mabilisan, reviewin natin. Sa pag-uulat ng sports, balitang pang-sports para sa mga baguhan, tayo ay nakatuon lamang muna sa resulta. Nang ibig sabihin, maliban sa resulta, kapag tayo sanay na, marami pa tayong pwedeng ibalita. So, result-oriented tayo. Tapos na yung laro at yung resulta ng laro, yun ang ating ibabalita. Okay. Yung struktura o yung anyo ng sinulat, ito ay inverted triangle. Hindi po ito inverted pyramid. Dahil baguhan pa lang tayo. 2 dimensions pa lamang ito, height and width. Dan kapag pyramid, ito yung malalimang pag-uulat na. Kada baot ti number. Meron noon, pero hindi pa pangbaguhan may kalima day ti batog na ato. So, 1, 2, At ang ibig sabihin ng patawag na tatsulo, nabanggit natin kanina, 5 minutes. yung pinakamahalaga andun sa simula. At ang tawag sa simula, yung unang sentence o unang paragraph ay pamatnubay o lead. At unti itong gagaan. Yung mga bawat paragraph ay gumagaan hanggang sa matapos ang inyong sulat. Okay. Balikan natin ngayon, punta natin ngayon yung pamatnubay, yung lead. 1, 2, 3. Ang lead ang unang pangusap o talata ng Kun ulat. atin dug unay day ta arrows mo anak. Iyab ababa. Ito, karaniwan ay lagom Iyab o ababa day ta summary. arrow ti. At ano ang sinasummarize dito? Sinasummarize ang mga kasagutan sa mga katanungang sino, ano, saan, at kailan. Pwede rin ang ayos ay ano, sino, saan, at kailan. 4 Ws. Huwag ninyong isasaksak lahat. Yung 5 Ws and 1 H. Kung baguhan tayo, masiyahan tayo sa 4 Ws lamang. At yung mga kung ano-ano ang nakasanayan na, sumunod kayo sa akin. Alam niyo kung bakit? Ako ang mag-judge sa inyong DSPC. Kaya lahat ng mga kung ano-ano ang pinaglalagay, andun kayo kaagad sa ma-eliminate. Kaya kailangan sumunod kayo. Okay. Ano pa ang kailangang mahalagang isaisip ninyo at isagawa sa lead? Hanggat maaari, isang pangungusap lamang ito. 1 sentence paragraph. So, kapag umigit ito sa isang sentence, medyo hindi ko na kurusulatan. At sa wikang Filipino, hindi katulad sa English. Ang ayos ng pangusap ay nagsisimula sa panaguring pandiwa, predicate verb. Sa English kasi ay SVO, subject, verb, object. Sa Filipino, verb muna, pagkatapos yung subject, at saka yung iba pa. Kaya, huwag kayong magsisimulang ng si Ben Domingo ay, hindi naanyayahang maging tagapagsalita. Si Professor Ben Domingo. So, naanyayahan. Binigyan diin ni Professor Domingo. Hindi sabihin, si Professor Domingo ay binigyan diin. O, dali natin si sports. Nangibabaw ang kupunang lalo. Hindi niya sabihin, ang kupunang lalo ay nangibabaw. Ulitin ko, kailangan magsimula ang inyong lead, ang inyong pag-usap sa unang paragraph ninyo sa panaguring pandiwa. Okay. Tingnan naman natin yung mismong katawan ng inyong balita. Baguhan kayo. Kaya subukan ninyo na magkwento. Ikwento ninyo, isalaysay ninyo yung pangyayari. Pero mas mainam na hindi kayo nagsasalaysay na mula at simula hanggang dulo. Hanapin ninyo yung pinaka-exciting, pinaka-madrama,
pinaka-crucial na bahagi ng laro. At kailangan matuto kayong gumamit ng numero at estatistika. Dahil ang sport, ang ulat sport na walang numero, patay, lampa. Sige, mag-isip nga kayo ng laro na walang numero. Di ba? Ganun din, katulad na nabanggit natin kanina sa simula, na kailangan maayos ang inyong vokabularyo, dapat ang tama, angkop, yung inyong gagamiting lengguwahe at jargon para sa sport. At kaugnay nito, ipapaalala ko na ngayon, hanggat maaari, huwag kayong gagamit ng mga pag-uri at pang-abay. Kamangha-mangha, kakitla-kitla, wala yun. Gumagawa lang magandang dahilan para itapon ko ang inyong mga salita. Maglarawan kayo sa pamagitan ng pagkukwento kung ano ang nangyari. Hindi yung nag-a-assess o nag-evaluate kayo batay sa inyong pansariling panimbag. Hindi maganda yun, ha? Dahil hindi naman kayo opinion writer. News naman ito. Okay. At mahalaga magsingit kayo ng siniping sabi o quote. Okay, paalala. Yung siniping sabi ay kailangan talagang sinabi. Huwag kayong maglalagay ng siniping sabi na katang isip. Marami kasi riyan nagme-memorize ng mga quoted statements at isinisingit kahit hindi naman nila napanood ng aktual at hindi naman sila nagsagawa ng interview. Kapag ganon, naahalata namin. Okay. Lalong-lalo na kung fact sheet ang ibibigay sa inyo. Paano kayo makapaglalagay ng quoted statement? Fact sheet na yun. Maliban na lang kung yung fact sheet ay meron nakalagay na quote. Okay, ha? So ito, ulat pang baguhan. At bilang paalala ay etong dapat nakalagay. Banggitin natin kasi ang kukulit ng marami sa inyo kung ano-ano ang pinaglalagay sa inyong pamatnubay. Ang hahanapin ko yung kasagutan sa sino ang nanalo, sino ang tinalo. Pwedeng aling kupunan ang nanalo, aling kupunan ang tinalo. Ano ang resulta o pinal na score? Anong palaro? Anong paligsaan? Saan ginanap? Kailan ginanap? Sa baguhan, ito lamang ang sagutin ninyo. Pagsama-samahin bilang isang pangungusap, siyang panimula na inyong ulat, perfect for beginners. Ha? Huwag kung ano-ano ang ilalagay ninyo. Pero meron ding pagpapataas na antas. For W's, unang antas, generic verb, tinalo, di ba, no? Nangibabaw. Pero hindi mo alam kung gaano kalaki o kaliit ang agwan. Kaya pwedeng iangat sa ikalawang antas, sa halip na tinalo lang, o naungusan kasi ang liit ng pagitan, o kaya ay tinampakan dahil pagkalaki-laki ng agwan. Ikatlong antas ay yung verb mo na generic o descriptive na one word lang, pwede mo nang pahabain na verb. Nagbusulo sa huling segundo ng laro. Ano? So, short descriptive verb phrase. Marami ito. Pero kulang tayo sa oras, kaya magpunta na tayo doon sa kabuuan ng ulat. Kung baguhan kayo, tingnan natin kung paano natin ikakadkad yung ating balita sa magitan ng pagdalaan ng mga talata. Pamatnubay, isang talata. Salaysay ng pangyayari, 3 hanggang 5 talata. Siniping sabi, 2 o 3 talata. Iba pang impormasyon, 1 o 2. Kung ikaw ay andun sa medyo matipid at tamad, 7 talata.
pwede yan sa district level. Ha? Pero kapag kayo ay nasa congressional na, baka pwede ng mga 9 paragraphs. At kapag kayo ay nasa DSPC na, subukin naman ninyo ang 11 o higit pa. Ha? Okay. So ayan, meron na tayong paglalaan ng haba ng pila ng talata doon sa ating isusulat na ulat. Dagdag na doon, huwag kalilimutan ang numero at statistika, ganun din ang lengguwahe at jargon. At kapag kayo ay lalaban na, hindi pare-parehas ang paraan ng pagbibigay ng impormasyon sa inyo. Iba-iba. Pwedeng panoorin kayo na actual na laro, katulad ng sinabi ko kanina. Pwedeng panonoorin kayo ng video sa YouTube. Pwedeng magbibigyan kayo ng fact sheet o data set. Ito yung nakalagay sa papel, andun. Nakaprint doon yung impormasyon inyo gagamitin sa inyong ulat. Pwede rin manggagaling na mismo sa kaalamang naipon ninyo sa inyong kaisipan. Kaya dapat ay magbasa kayo ng magbasa, dahil yung nasa isip ninyo na naipon ninyo, maaaring yun lamang ang gagamitin ninyo sa pagsusulat, lalong-lalo na sa feature writing. Minsan nga nagpasulat ako ng ganito. Sumulat ng feature story tungkol sa 3 pinakasinubaybayan ninyong manlalarong Pilipino sa katatapos na SEA Games. Katatapos ng SEA Games, wala pang 3, 4, 5 araw yata, nag-DSPC. Hindi ko maintindihan, lalaban sa DSPC Sports Writing, hindi daw sila nanood ng Southeast Asian Games. Naku, gustong-gusto kong magalit. At ang gagagalitan ko, hindi lang yung mga bata, pati advisor. Diba? Hi, hello. Dahil andun ang SEA Games, katulad ngayon, katatapos ng Australian Open. Sino-sino sa inyo ang nanood, ang sumubaybay Okay sa lang kasi Australian yung group, Open? pwede photocopy, okay lang? Kung sa high school, ipasulat ko sa inyo, Bigat? sumulat ng feature story tungkol sa nagkampiyon sa men's singles at saka sa ladies singles sa Australian Open. Hindi ko babanggitin ang unahan. So dapat mag-ipon kayo ng kaalaman sa inyo. Di okay lang ate kasi Okay. sabay ni Central at sabay na. 8:42. 18 minutes na lang. Sa bagay, ako din ang kasunod. Punta na tayo ngayon sa higit sa baguhan. Kaunti lang naman ang pagbabago Yung nilalaman, nakatuon pa rin sa resulta, pero hanggat kapag nagtagal na, tuturuan na kayo ng pag-uulan na hindi na lamang resulta. Ibang lecture na yun. Beyond the playing court na yun. So, not just the results. Yun yung title ng mga module natin dyan. Ganun pa rin, kapag medyo andun na kayo sa higher level ng kaunti, pataon sulok pa din. Saka na lang muna yung pataon ng piramide. And then ganun pa rin yung Amaknubay. Kaya lang unti-unti na kayo ay magdadagdag sa sino, ano, saan at kailan. At ano ang idadagdag? Paano nagkatag? Pwede rin magsingit na implikasyon. Ano ang katuturan ng resulta? Pwede rin magdagdag ng pinagdaanan. Ano ang background ng player na nanalo? Pero hindi dapat ilagay ng lahat-lahat ng ito. Depende na lamang sa diskarte ninyo sa pagsulat ng pangkat. Ang katawan halos ganun din. Kaya lang kailangan kitang-kita yung mga natatanging bagay ng laro. Okay, mag-alala. Magbibigay ako na maikling diskusyon dito mamaya. Yung katuturan ng resulta, yung pinagdaanan, etc. Okay. So, ayan na. Ano nga Tawa na natin. i-submit mo lang. Dahil mas mataas na kayong antas, tingnan natin ngayon yung kabuuan, yung paglalaan ng paragraph.
Yung pamatnubay, Kay napaiyak ka di dahil ta. hindi na lamang isang Dapat agaw product, form pwedeng kasi isa. bili ka maulaw. Pero karaniwan, isa lamang yan. Doon sa mga advanced students ko, alam na nyo, kung tinutukoy ko doon sa 2 paragraphs Isan ko wala ta kini mamon tapos na merong preliminary lead at yung pinaka-non-graph ay nasa second paragraph. Pero higher reporting na yan. And then, yung katawan, eto. Salaysay tungkol sa mga tanging bahagi ng laro, 4 to 6 paragraphs. Katuturan ng resulta, ito yung implication. O yan o kung nanalo, o yan o kung natalo, yun ang sagutin mo. 1 to 2 paragraphs. Siniping sabi, coded statements, 2 to 3 paragraphs. Pero may specific skills yan na uubos ng oras kung kayo po SEO English tatalakayin. pagday. Pinagdaanan, yung backgrounding, yung ipakilala mo kung sino yung nanalo, ipaalala mo kung ano yung mga dati niyang mga record sa pagdaan at iba pang informasyon. So 4 to 6 sa salaysay, 1 to 2 sa katuturan, 2 to 3 sa siniping sabi, 1 or 2 sa pinagdaanan, 1 to 3 sa iba pang informasyon. Ang kabuuan, kung medyo nahihirapan ka, 10 paragraphs. Pero kung talagang marami kang isusulat, 18 paragraphs. O, di ba? So, ayan, meron tayong concept ng paglalaan ng talata sa ating isusulat na ulat kapag lampas na tayo sa antas ng beginners. At sabi ni Sir Frank sa akin kahapon, hindi na kayo daw beginners dahil kayo ay veterano na sa mga congressional at saka sa mga DSPC. Okay? Pero huwag kalilimutan ang tuon sa lingwahe o jargon at saka sa numero at statistika. Mabilisan, meron pa tayong 13 minutes. Paano ba itong pagkasalaysay sa mga tanging bahagi ng laro? Pansinin natin tanging bahagi ng laro. Hindi yung pagkasalaysay na in round 1, in round 2, in round 3. Di ba no? Kundi hanapin natin yung talagang bahagi na gustong-gustong malaman nung babasa ng inyong artikulo. Kaya ano-ano mga to? Ikwento yung nagpanalo o sablay na diskarte o estratehiya. Yung masidhi o mainitang tunggalian. Yung kapanapanabik na sitwasyon. Kaya kailangan marunong kang manood para alam mo kung ano yung kapanapanabik. O paano mo malaman na kapanapanabik? Ay, grabe ang hiyawan. Di ba no? Yung mga manood sa Bleacher, sa Grandstand, nakatayo ng lahat. Di ba? So, tingnan mo din yun. Yun ang guide mo. Yung madadramang sandali. Yung mga kontrobersyal na tawag. Yung mga krusyal na desisyon. Yung pagbaling-baling o paglipat-lipat ng kalamangan, nagpapalit-palit kung sino nasa lead. Yung mga nakaririnding pagkabigo. Naku, kung 2 oras yung ating lecture sana, ang lahat ng ito ay may mga halimbawa ako. Lalong-lalo na yung nakaririnding pagkabigo. Pero sige, sa susunod na pagkakataon na lamang. Siniping sabi, yung quoted statement, marunong ba kayong mag-quote? Baka naman ang pag-quote ninyo memorized. Marami akong mga pinapanood na video na yung dulo ay merong may interview. At kapag ako ay nagpapatrain, ang sabi ko sa nila, okay, panoorin niyo laro, pero huwag ninyong kaliligtaan yung interview sa dulo. At gusto ko, isama ninyo sa inyong isusulat na ulat balita, at least 2 na direct quotation at isang indirect quotation. Ayan. So, marunong ba kayo na mag-direct quotation, tuwirang sabi, o indirect quotation na di tuwirang sabi? Ito natutunan sa news writing, sa news reporting. Kung mahaba sana ang ating panahon, talagang iimayin natin ito. Huwag din ninyong kaliligtaan at ingatan yung pagtukoy kung sino nagsabi. At kung sino, hindi lang yung pangalan, ano ang K, ano ang karapatan nung nagsabi.
para siya ang inyong i-quote. Diba? Kuminsan kasi kung sino-sino ang inyong kino-quote, at pati yung quote niya, hindi naman mahalaga, hindi naman kabali-balita, dapat pag-aralan ninyo Yan ito. siguro tata... At First, ingat din sa paggamit ng angkop na pandiwa sa pagtukoy sa siguro yung pinagkunan. mali-mali kasi Ano ito? May mga nagtuturo kasi, ang sabi nila, huwag ninyong ulit-ulitin ang paggamit ng pandiwang sinabi ni. Kaya, kailangan palitan. Kailangan maghanap ng kahalili. Ang ginamit na kahalili ay binigyang diin ni. Mali yun. Dahil kapag binigyan diin ang gagamitin mong pandiwa, eh hindi naman niya binigyang diin, nagsinungaling na. Kaya ingat ha. Ako, ang daming mga example dito, pero hindi na natin maiisa-isa ngayon. At least, pinapaalala ko na pag-ingatan ang paggamit ng mga pandiwa sa pagtukoy sa nagsabi o pinagkunan ng quoted statement. And then, ito, napakahalaga, hindi lamang sa sports reporting, pati sa news reporting, pati rin sa feature writing. Yung ipaalala mo yung nakaraan o yung pinagdaanan ng inyong source. Marami sa inyo ay kapag nagsulat ng quoted statement at source, pagkatapos ng pangalan sabi ni Domingo, period. Sayang. Sino si Domingo? Kaya ipakilala mo, ilatag mo yung kanyang nakaraan, yung pinagdaanan, yung kanyang kahalagahan. Sinabi ni Domingo, 71. Ano yung 71? Edad ko. Ayan. Na dating nagturo ng journalism sa UP College of Mass Communication sa Diliman. Di ba no? So, nagbigay kayo ng pinagdaanan at tataas yung bigat ng balita dahil, wow, nagturo pala sa UP Diliman si Lolo Ben. So, huwag kalimutan yung konteksto sa quoted statement. Ganun din. Kailangan pag-usayin din ninyo yung paggamit ng mga numbers at saka statistics. Kasi mas mainam na tukoy yung number kesa doon sa mga qualified modifiers. Katulad ng marami. Gaano karami ang marami? Malaki ang agwat. Gaano ba kalaki ang agwat? Diba no? So, napakahirap tukuyin yung many, diba? Most, few. Diba? So, lagyan ng numero. Kailangan marunong din tayo na ilahad yung numero para makita yung drama. LIS, Ano ba yung drama sa numero? Yung palitan ng score. Yung paghahabol mula sa pagkakaiwan. Yung pag-alagwa o pagkalas o pag-iwan doon sa kalaban. Diba no? Huwag din ninyong kaliligtaan na banggitin yung mga katangit-tangit record. Yung mga record na nahigitan, records broken, record na napantayan, records equal. At saka yung lagom na statistika, yung statistical summary. Pero paalala, hindi lahat ng laro ay nangangailangan o ay mayroong statistical summary o hindi lahat ng ulat balitang pang-sport ay nangangailangan ng lagom. Depende yan sa automatic. kailangan ding marunong kayong magbasa ng score sheet at saka back score para yung mga numero doon ay mailipat ninyo, magamit ninyo ng maayos sa bubuin ninyo balita. Okay? Kinompute na? 8:54, 6 minutes. Pwede kaya. Mahalaga din na bumanggit kayo nung pinagdaan na nakaraan. Pinanggit ko na kanina to. Ang tawag sa English ito ay backgrounder. At ang backgrounder hindi lang sa manlalaro, pwede rin sa kupunan, pwede rin doon sa paligsahan, pwede rin tungkol sa organizer, tungkol sa sponsor, etc. etc. Ayan, magtawan natin ito. Tapos may dala. Sa susunod na lang.
sa lengguwahe at saka sa jargon. Ano ba yung jargon nga pala? Ito yung specialized language sa isang larangan. Kaya merong specialized language for sports. Anong tawag dito ay sports jargon. Pero bago yung jargon, kailangan alam natin yung mga pagkalahatang terminolohiya ng sport. Ito yung general terminologies. At dapat yan ay hindi ko muna ako magpapatuloy hanggat maraming mga maingay. Ayan ang ginagawa mo, Rhea. Ano? No? Open data. Gusto mo rin na yung wife mo? Oh, yan na. Salamat ha. Nagsara kayo ng audio. Kasi nakaaabala, nakakasira ng momentum. Ano? Kung face-to-face ito, dadramahan ko na kayo ng galit. Ha? Pero hindi maayos yun. Kapag sinabing huwag magbubukas ng audio, huwag magbubukas ng audio, dahil nakasisira ng atensyon. Hindi lamang na nagsasalita, kundi ng mga kapwa nyo, nakikinig. Ha? O, nakaubos na tayo kanina ng 2 minuto sa paghihintay ko sa pagtigil ng mga ingay na nakaabala. Okay. So, lengguwahe jargon. Pag-aralan niyo yung mga general sports terminologies. Idagdag ninyo yung specific terminologies sa bawat sport. Yung pinagawa kong listahan dun sa diagnosis, sa diagnostics. And then, ingatan din ninyo, hanggat maaari, huwag kayong gagamit ng pang-uri at pang-abay ng adjectives and adverbs sa pagdescribe. The best descriptors are details. Avoid the use of adjectives and adverbs. Ang nangyayari ay lalong-lalo na sa mga baguhan, kinababahanin niyo ng adjectives and adverbs. Malmes basa, nagadu tigit kastahan, and then matuto din po kayo sa paggamit ng mga descriptive verbs at descriptive verb phrases. Dito natin ngayon babasagin yung natutunan natin sa eskwelahan na ang pandiwa ay salitang kilos lamang. Hindi po. Ang pandiwa ay pwedeng gamitin sa paglalarawan. At mas mahalagang ito ang ating matutunan sa sports reporting. Okay. Magsulat tayo din tayo ng madaling maunawaan. Huwag tayong magsulat para magpasikat. Kailangan maintindihan yan ng babasa. Kailangan nakauugnay tayo sa kanila. So hindi tayo magsusulat para sa sarili natin. Nagsusulat tayo para may parating natin ang mensahe sa mga babasa ng mga okay. Actually, marami pang ibang anyo ng mga balita kapag papataas na. Babanggitin ko lamang ito, hindi para doon sa panlaban sa individual contest, para sa pagpapaganda ng inyong sports sections. Subukan ninyo na magsingit ng mga balita na hindi lamang mga resulta ng laro. Mga balitang paaga, mga balitang paglalago, mga balitang patugay-gay, mga balitang paalala sa pinagdaanan, mga balita tungkol sa mga usapin. Diba? So, ayun, lalabas na tayo dun sa nakasanayan natin na puro resulta. So, ito yung mga balitang hindi lamang resulta. Ang habang salaysay nito, kung meron tayong panahon. Last minute, pero aamot ako ng konti. Ano ba ibang mga anyo na mga sulatin? Sabi natin kanina, tumutok lamang tayo ngayon sa balita pang sport. Pwede natin pag-aralan, pampaganda sa ating sports pages, sports section, ay
balitang latalain o latalaing pabalita o maging karaniwang latalaing pang-sport. Matuto rin tayo ng article of opinion ng pang-sport. Pwedeng editorial, pwedeng column. Paano ang paghahanda para sa mga paligsahan pagsusulat ng sport? Una, paramihin ninyo ang inyong nalalamang laro. Ayun, ginawa natin kanina. Pinaglista kayo. Okay, ball sports, net sports, racket sports, etc. So, paramihin ninyo. Palalimin ninyo ang mga kaalaman ninyo sa laro. Nagbabago po ang mga rules. Katulad ngayon, may 4-point shot na sa basketball. Pero hindi pa sa lahat ng palaro basketball. Katulad niyan, nabanggit ko kanina, may laro palang volley na. Ano yun? Saan yun galing? Nilalaro na ba yun sa SEA Games? Diba no? Ayun palawakin ang vocabulary tungkol sa mga laro. Pag-aralan ang iba't ibang scoring systems. At pag-aralan din ninyo ang mga competition mechanics. Ano pa? Manood kayo ng mga aktual na laro. Sa eskwelahan, kapag may laro sa quadrangle, ng badminton, ng basketball, sabihin ninyo doon sa teacher ninyo, kausapin yung PE teacher, yung coach, na hayaan kayo na andun na manood. At kahit napaturuan kayo ng mga terms, manood din kayo sa television at sa YouTube. Makipagkwentuhan kayo sa mga mahihilig sa sports. Napakahalaga ng pagkipagkwentuhan. Yung barbaran lang Pag-aralan din ninyo ang pagbasa o pag-unawa sa mga score sheet. Pagsubaybay sa mga paligsahan, katulad ng katatapos na Australian Open. Sino ang naglaban sa championship ng men's singles at saka ng women's singles? Ano nangyari kay Novak Djokovic? Saan siya natalo? Kanino siya natalo? Di ba? O yun, pagsubaybay sa mga kilalang manlalaro. And then pagsubaybay sa mga usapin sa sports. Ano yun? Ang dami niyan. Ano ang malaking usapin ito nagdang ilang buwan? Yung tungkol sa gender issue sa Olimpiada. O yung mga gumagamit ng performance enhancement drug. Di makita na kang awan, tiyo. Yung hindi maayos na nutrisyon ng mga manlalaro sa maraming mga palarong pang-eskwela. Di ba no? Hinahayaan yung mga bata na kumain ng mga sitsiriya pagkatapos ng laro. So, yan, mga usaping pang-sport. Ngayon, tingnan natin kung sakasakali at laro na ang isang halimbawa ng instructions o panuto. Hindi nyo gagawin ito ngayon. Ipinakita ko lang na ito yung isang karaniwang panuto. Sumulat ng balitang pang-sport mula sa video na ipapanood sa inyo. Ang tagdang haba ng ulat, para sa kolehiyo, 10 to 15 paragraphs. Para sa sekundarya, 8 to 12 paragraphs. Okay na rin. Para sa elementarya, 6 to 10 paragraphs. Tagdang oras ng pagsulat, hindi hihigit sa isang oras. So, yan. Kaya, tatapusin natin ang ating kwento ngayon sa magitan ng karaniwang inihihiyaw ng mga manood kapag nandun sila sa malaking mga paligsahan. Olay! 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 Naimbag nga bigat yung amin, paparok, papalasa, mga market, mga sir. Meron ba kayong gustong itanong? Nalpag-lecture na. 9:04 na. Okay na ba? Wala ba magtatanong? Kung wala, break ng 2 minutes. Magsisiar lang si Lolo at magpapatuloy na tayo sa SciTech reporting.